Meron tayong announcement mga kababayan ha. Ito ho, 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita, ay talagang totoo. Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Yan po ay A1 information, kaya sigurado yan. Kaya iparating nyo sa mga congressman, ang lahat po ng pipirma sa impeachment, blacklisted na sa INC. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Nag-enjoy po ba kayo doon sa matinding revelasyon at pasabog ni Senator Dante Marcoleta kahapon sa live sa Saganang Mamamayan mga kababayan? Grabe po ano? Kung ako po si Ping Lacson, hindi na ako magpapakita. Oo, nakakahiya. Napakatitindi yung binitawan ni Senator Dante Marcoleta patungkol sa kanya mga kababayan at ayaw niya na nga itong tawaging senator, kundi mula ngayon sabi nga ni Senator Marcoleta, Ping na lang ang itatawag ko sa kanya, sabi niya. Meron pa nga siyang pabiro na sinabi na doon sa sinabi din ni Ping Lacson na lalaking lalaki ako, period. Sabi niya. Sabi ni Senator Marcoleta, nakuha niyo ba yung ibig niyang sabihin? Sabi nung dalawa, si Kuya Jen at saka si Kuya Nelson. Ayun po, lalaking lalaki ako, period. Sabi ni Senator Marcoleta, sino lang ba ang may period? Sabi ni Senator Marcoleta. Totoo naman, babae lang naman po ang nagkaka-period, mga kababayan. Mga kababayan, at yung link, yung mga hindi pa po nakapanood doon sa live kahapon sa Saganang Mamamayan na napakaraming mga pasabog at mga revelasyon ni Senator Dante Marcoleta, ilalagay po namin sa comment section yung link para nang sa ganun ay mapanood nyo po at pakishare nyo na din hanggang sa makaabot at sana mapanood ni Senator Ping Lacson mga kababayan. Pero ang pag-uusapan naman natin ngayon mga kababayan, itong pinapakalat ng mga influencers at mga vloggers tungkol po dito sa A1 information di umano na kanilang nakalap di umano tungkol dito sa mga congressman di umano na boboto ng yes kay VP Sara Duterte sa kanyang impeachment mga kababayan ay blacklisted na sa INC mga kababayan. Ito po, panoorin natin ang video. Meron tayong announcement mga kababayan ha. Ito ho, 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita, ay talagang totoo. Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Yan po ay A1 information, kaya sigurado yan. Kaya iparating nyo sa mga congressman, ang lahat po ng pipirma sa impeachment, blacklisted na sa INC. Ayan mga kababayan, yan po ang narinig na rin natin yan sa mga nakaraan. Pero si Miss Cathy Binag naman ang nagsabi niyan. At sa pagkakataong ito, sabi ni Banat Bay, mga kababayan, 100% hindi ito chismis. Sabi niya, mga kababayan, na information, A1 information, na lahat daw di umano ng pipirma sa impeachment ni VP Sara na mga congressman
ay mabla-blacklisted na sa INC. Ang ibig niyang tukuyin, mga kababayan, hindi po tutulungan, hindi iindorso ng INC ang sino mang kandidato, lalong-lalo na po sa mga congressman na pipirma sa impeachment ni BP Sara sa susunod na eleksyon hanggang, meron pa ngang binanggit dito doon sa una hanggang sa 4th degree. Kaapu-apuhan, yun pa nga po sinabi, mga kababayan Oo, matindi po itong balitang ito, mga kababayan, na kanilang nakalap di umano sa A1 information. Ay, A1 na ito daw po ay A1 information, mga kababayan, inuulit po namin, mga kababayan. Inuulit at uulitin po uli namin, mga kababayan, na ang nagpapasya po sa loob ng INC pagdating po sa halalan, pagpili ng mga sosuportahan o kaya tutulungan ng mga kandidato ay walang iba kundi ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan. Mga kababayan, walang sino man ang maaaring manguna o magpasya o magdesisyon o magbigay ng anumang impormasyon na hindi po ito nanggagaling sa mismong namamahala po sa loob ng INC, mga kababayan. Kaya mag-iingat po kayo, mga kababayan, pero ito po kasi, mga kababayan, dalawang bagay lang po yan Alam po nating lahat na ang INC ay hindi po pabor. Hindi po pumapanig sa anumang impeachment. Mapa BP Sara yan, mapa BBM yan, ay hindi po sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa mga impeachment, mga kababayan, sapagkat naniniwala po ang INC na yan ay hindi makakatulong sa pag-unlad ng kahit na isa sa mga Pilipino, katulad ng sinang-ayunan noon at kinatigan noon ng INC na pahayag ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan. Consistent po ang paninindigan ng INC na hindi po sumasang-ayon dyan sa impeachment, mga kababayan. Sa halip, ang pagtuunan, at ito ang panawagan ng INC doon sa mga nakaraan po naming mga pagkilos noong January at saka Nobyembre, ay unahin ang tungkol sa kapakanan ng mamamayan, unahin ang mga mas matitinding mga suliranin ng bansa, katulad ng mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin na sana mapababa, na masolusyonan, lalo na yung tungkol dyan sa paglimas, pagnanakaw sa mahigit trilyon na pera sa kaban ng bayan. Yan ang mga ipinaglalaban at yan po ang ipinananawagan. Ipinananawagan po ng INC sa mga nakaraan nitong malalaking pagkilos, mga kababayan. Yan po ang dapat na unahin at pagtuunan. Hindi yung puro impeachment kahit na naglalabanan na, digmaan na sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na dyan sa Middle East, tumaas na ang presyo ng krudo, langis, lahat ng mga bilihin, impeachment pa rin ang inaatupag ng mga congressman na ito, mga kababayan. Kaya kung meron man po
na ganyan na mga pananaw ang mga influencers at mga vloggers, at kung yan man po ang ipinakakalat po nila, kasi alam po nila mga kababayan na ang Iglesia ni Cristo po hindi talaga pumapanig, hindi sumasang-ayon sa impeachment na yan mga kababayan. Ganun po yun. Kaya naman ginagamit nila ito mga kababayan para nang sa ganon siguro ay para babalahan o kaya takutin ang mga congressman na pipirma sa impeachment ni VP Sara. Pero mga kababayan, muli po nililinaw po namin, wala pong ganyan na nanggaling sa pamamahala po sa Iglesia ni Cristo. Kung mayroong man pong dapat na magpasya pagdating po ng eleksyon o kaya halalan tungkol sa kung sino po ang tutulungan, i-endorso ng INC, tanging pamamahala lang po ang pwede at maaaring magpasya, at sila lang po ang may karapatan na magpasya tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Yun ang gusto lang pong laming linawin sa lahat po ng aming mga kababayan na nakasubaybay po sa amin, nanonood sa ating munting programa. Mga kababayan, lagi po naming inuulit-ulit at sinasabi muli po sa inyo, pamamahala lang po sa loob ng INC ang maaaring magpasya tungkol sa kung sino ang tutulungan pagdating sa panahon ng halalan, mga kababayan. Bueno, hanggang dyan lang ang aming maibabahagi sa inyo, at meron po kasi kaming mahalagang pupuntahang okasyon. Kailangan maaga tayo, mga kababayan, para hindi tayo mahuli. Maglalakbay pa po kami, medyo malayo pa yung aming lalakbayin. Kaya medyo hindi na natin hahabaan ito, mga kababayan. Gusto lang namin batiin lahat po ng mga kababayan natin na nanonood po sa amin, sa aming munting programa sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dyan sa abroad, lalong-lalo na dyan sa Middle East, mga kababayan natin na naiipit, nasa gitna ng digmaan, nakikipaglaban, nakikipagsapalaran para lang po makatulong sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Mga kababayan, lagi namin itong sinasabi po sa inyo, nasaan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.